Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello po mga kababayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Yung reaction ko po ngayon ay patungkol na naman ulit dito at saka kay Vera. Pero bago ko ituloy, ay gusto ko magpasalamat sa mga subscribers, mga nagla-like, nagko-comment, nag-share, mga silent viewers, yung mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa akin. At nasa baba po ng screen, please support po natin ang Kabisnes Official, Kabisnes Family, si Papa Duns TV. At nandyan na rin po yung aking mga kasamahan reactors na ka-indicate na po para hindi na tayo magsayang ng minuto. At sa dulo po ng aking konting reaction ay magbibigay po ako ng mga shoutout. So yun po. So yung tungkol dito kay Lalito at Vera, akala ko nung napanood ko to, paalis na talaga sila. Since lumayas na nga ito sila Jan at saka si Nanay Gina, yung pala, ang titira na doon sa bahay na iniwanan ay sila Lito at Vera na. So ang galing na naisip ni Pinono, kasi diba nung kailan lang, isumakit talaga yung ulo ni Pinono Kabisnes dito kay Lito. Yun, sila na nga ang titira doon at sama-sama yung team nandoon, yung mga kagwang si Pinono Kabisnes. Pumunta sila doon sa paupahan na malapit kila Kuya Buknoy at naglinis po sila doon. So, ito, may napansin lang ako. Si Lito ba, habang nagsasalita si Pinono Kabisnes, parang yung facial expression niya na naiinis, kung tingnan nyo mabuti. Tapos parang wala lang siyang magawa, kumbaga. Nakikinig siya na yung mukha niya parang hindi siya masaya sa nangyari na lipat bahay sila. Kasi nga, kasalanan mo yun Lito. Kasi kung tutuusin, sana kung hindi ka nagpasaway, mas marami pa, makakaipon pa si Ate Vera. Nakadalawang buwan pa lang, nakadalawang sahod pa lang sila doon sa bahay ni Kabisnes, ng Kabisnes family. O diba, ngayon, nangungupahan na sila. Siyempre, mababawasan yung sweldo ni Ate Vera dahil magbabayad ng upa. Wala namang trabaho to si Lito Pabigat talaga to kay Ate Vera, pero wala tayong magagawa dahil kasal na nga sila. Kaya lang, to si Lito? Ito yung problema ni Ate Vera ngayon. Nakikita ko yung stress ni Ate Vera. Grabe, kawawa siya. Kasi kung kasipagan lang, na kay Ate Vera na lahat. Masipag siya. Wala siyang problema. Akala ko naman talaga na aalis na sila sa bahay ni Kabisnes. At saka may mga nababasa akong comment na huwag ka nang magtinda Vera kasi mapapagod ka lang. Ikaw lang din naman ang kikilos. Tapos hindi pa sigurado yung kitaan mo dyan. Diyon ka pa rin kila Pinuno daw Kabisnes ng trabaho. At least kahit pa paano, may sweldo na sure ang kita. Diba? So yun, si Lito, siguro si Lito yun siya. Habang nagsasalita si Pinuno Kabisnes, nakikinig siya pero parang yung kalooban niya siguro nagrarambol. Kasi nga kailangan tumulong din siya, di ba? So, antayin natin kung ano yung mga susunod na kabanata kila Lito at Vera dito. So, naawa ako kay Ate Vera sa sitwasyon niya. Yun nga, nabanggit nga ni Pinuno na mamimili sila ng mga gamit na pangunahin pangangailangan. Siguro yung higaan. Tapos kung gusto nilang magluto, kailangan meron din silang lutuan doon. Hindi ko lang alam kung pagpasok ni Ate Vera kasama pa rin si Lito. Siguro kahit hindi na, kasi wala naman siyang ginagawa doon. Diyan na lang siya magpalaki ng braso. Diyan sa inuupahan nila. Diba? So yun lang mga kabayan, lang ako dito na naawa ko kay Ate Vera sa kanyang kalagayan. Yung pagod niya, sakripisyo niya. Pero wala tayong magagawa kasi yun ang choice niya. Buhay natin tayo namimili. Diba? So, pinanindigan niya na, naikasal naman na sila. Pero hanggang saan kaya ang pagtitiis ni Ate Vera kay Lito? At ito si Lito, huwag ka na mag-attitude dahil hindi ka na makakahanap ng katulad ni Ate Vera na magsasakripisyo sa'yo. Ito lang pala na naalala ko kababayan ng mga kabisnes, kapapit, kilingap. Pero doon sa mga kumakain nagtataka lang ako, paano kung nagbabawas si Lito? Paano siya nakakapanghugas? Si Ate Vera ba?
Pasensya na kayo sa tanong ko, na-curious lang ako talaga. Kasi mahirapan siya, hindi siya makakahawak sa tabo. Diba? Paano siya paano siya maglilinis sa kanyang likuran? Yun lang, nagtanong lang po ako. Pasensya na. So, shoutout po ako. Maraming salamat po. Shoutout, may kodigo. Good morning po kay Ate Marilyn. Ingat po kayo palagi. Ate, nagko-comment ka pero minsan hindi na ako makareply sa dami na ginagawa. Pinupusuan ko na lang. Then Ate Miriam Pina Redondo. Shoutout po. Shoutout din po kabayan Julia Pardalis Vlog. Salamat sa suporta. Shoutout din po kay kabayan Flordelina Jacinto. And shoutout also kay Art Boy Chris Nindo. Salamat po. And of course, kabayan na si Pascual sa patuloy na suporta. Shoutout po, good morning sa buong family mo. And si Ate Ninette Recta. Ate, good morning din po. And kabayan Sarah. Salamat po. And of course, Ate M. Scores of Calamba City. Shoutout po. So sa aking pamilya, ingat kayo palagi dyan. Sa aking pinsan, was tradition. Ingat din po dahil ingat, basta ingat lang kayo palagi. Lagi magpe-pray kung saan kayo magpupunta. So ito na muna, no? Hanggang dito lang muna yung aking reaction. Habol ako sa isa pa. Yung nandoon si Sir Wakiwak. Tutuloy ko ito ngayon. I-upload ko muna ito. Maraming salamat po sa inyo, ha. Salamat sa suporta. Mag-ingat po tayong palagi. To God be the glory.